Hello? Hello, hello, Kita hello. na po sa yung screen. So, good morning, class. No? This is your teacher or instructor, Engineer Ino. Upon your request, kasi mainit, di ba mainit. Sobrang init eh. You requested for an online and it's fair enough naman, no? Uh, wala namang problema sa atin yan, no? Pero, of course, on my part, mag-set up pa ng, ng mga internet, no? Pero at least, for our convenience, maganda rin naman na mag-online na lang, no? In the luxury of our place or accommodation or house or home, no? And we're going to discuss the topic that is assigned for this week, no? So, lilinawin ko lang muna bago tayo mag-umpisa. For next week ay midterm. So, ang offer ko sa inyo, we can have exam or we can have, or we can submit the requirements, no? Pag na-submit nyo, hindi na tayo mag-exam, no? Ano yon? Yung mga problems sa steam turbine sa dalawang libro na reference natin, yung Frederick Morse, tsaka yung Wakil, no? Tsaka yung isa pa, may pinapagawa pa ako na yung, kunin nyo kay Ardre, ha? Yung merong PDF, yung PUP, steam plant, meron siyang manual. Pinapalagay ko lang sa PowerPoint, no? So if you can submit that by group lang hindi tayo mag-exam. Pero kung wala kayong sinubmit, ipapa-examine ko yung mga hindi makapag-submit. Okay? Ganun lang tayo. Hmm? Bumoto na, the other sections have voted na magpasa na lang, no? Magpasa na lang ng mga requirements yung sa steam turbine. Okay? So, yun lang ang sinasabi ko for next week. Walang you should submit that hard copy tsaka photocopy on the time of our schedule. Na halimbawa, ngayon ay Miyerkules. Miyerkules kayo sasubmit yung hard copy, pati yung soft copy, no, in PPT, no, PowerPoint. Walang problema naman sa no, sa solusyon kasi ang daming reviewer, no, sa Recto, yung kay Asin, yung kay Sevilla yata yon, no, marami. Sinolve na yan. Tapos meron ding AI, no? I-validate nyo lang. No, merong nandiyan yung ChatGPT, nandiyan yung Meta, nandiyan yung ano yan? Yung kay Elon Musk, yung sa China. So lahat ng pwede yung resources na gawin, wala namang problema sa atin. As long as naintindihan nyo yung ginagawa at ilalagay sa presentation at ipiprint din. Okay? So enough for that. Yun lang ang aking message. Oras na hindi kayo nakasubmit doon sa time natin na automatic mag-exam kayo. Ganun lang tayo. So we're gonna continue. Ang ating topic ay steam turbine, no? Tapos na tayo dun sa generally kung paano gumagana yung power plant, yung Rankine cycle, tapos we focus on the boiler or steam generator. Nakapag-solve din tayo. Have you submitted ba? Nakapag-submit na ba, J-Boy? Yung mga problems sa steam generator? Na-print na ba? Opo sir, ipapasa na lang Kompleto po na ng ba? hard copy. Opo. Sigurado kasi meron yatang isa na hindi pa nakakumpleto, no? I-check nyo kasi pag tinig ko maapektuhan yung grades nyo, no? Kasi ito ay laboratory, dapat may mga output tayo, no? Okay? So when we go to steam turbine, ito yung mga if you're gonna consider yung steam turbine as really a one whole course, no? Ito naman sa atin naman dinadaanan lang natin kasi review ng mga na-take up na natin, no? So dinadaanan lang natin. And we don't have laboratory kaya we're utilizing our time to really to be utilized doon sa mga topics, no? Under pa rin tayo ng steam power plant, no? Ngayon, pag ikaw ay nag-aral ng steam turbine, ito yung mga pwede mong mga paksa or topics na pwedeng i-discuss, no? Halimbawa, we're gonna talk about history, no? Pwede kang mag-talk ng history, comparison with reciprocating steam engine, no? Pwede natin ano yan, kasi may reciprocating din na ano, no? Na steam engine by means of piston.
Ito naman ay rotary, no, kasi tinatamaan yung blade, no. Classification of steam turbine, we know that we have impulse and reaction. So, in your stay with the PUP, dapat alam nyo na to, no, kasi you have taken up thermodynamics, tas nag-power plant na rin kayo, no, kay Sir Ganitisi. Dapat alam nyo ba, ano ba itong impulse? Ano ba itong reaction? And how do they work? How do they differ, no? So, mag-take up natin mamaya yan. Meron din condensing versus non-condensing turbine, meron din, no? Extraction and regenerative. Saan ba ginagamit yung turbine, no? Ito ay ginagamit sa dalawang purpose generally, no? Pag-andar ng generator para makakuha ka ng ano, ng tawag doon, ng kuryente at kumisa naman yung steam ay ginagamit din sa processing, no? Mga, mga ginagamitan ng steam, no? So, sa process, sa mga laundry and so on, yun ang reheat. May mga reheat na turbine, yung inaaral natin, no, reheater, no, ina-attach yan sa turbine. Iba pa yung open heater, na open heater pagka-extraction. Yung reheat naman ay galing sa turbine and then pinapataas pa uli yung temperature tsaka pressure, no? So iba yung open heater, no, tsaka yung surface heater, iba pa yung reheat, no, na configuration. So what about this? Thermodynamics of steam turbines, mga principle, no? First and second law. Ano ba to? Kung sa turbine kasi, no, yung first law and second, ano ba yung first law ng ano, ng ng motion? Law of inertia, right? Law of inertia. Then yung second law, yung sa acceleration, no, mass times acceleration. Yung third law, yun yung action and reaction. So sa third law, dun ina-apply yung eto, no? Yung reactionary turbine. Kasi yung steam, pagpasok niya dun sa pinaka parang shaft or runner, dalawa yung lalabasan niya, magkabila. So nagkakaroon ng couple. One of the one flow will go to this side and the other side. So iikot, no? So yung reaction turbine, ang governing principle ay yung third law. Yung impulse turbine, yung second law, no? Mass and acceleration. Matitake up natin maya-maya yan. No? So dito, pwede niya din na pag-aralan yung steam properties and steam tables. Siyempre, bibigyan ka ng pressure katulad ng ginagawa natin, di ba? We have solved some of the problems uh, during Rankine, no? Na-take up natin yung Rankine cycle, na-take up na rin natin yung boiler. Siyempre, kasama yung steam, no? Pagkataas ng boiler, papunta sa steam turbine. So, gamit ka ng mga properties like yung mga temperature and pressure, and then you can get yung specific volume, the entropy, and the enthalpy. So those things, stuff can be acquired from the steam table. Ito na, ano rin natin to, Rankine and some modification, meaning ito yung basis ng steam turbine, tsaka ng power plant in general, simple Rankine, tapos yung reheat. Di ba nakapag-take up na tayo ng reheat? Iba pa yung reheat, iba yung ano, yung regenerative is with the use of open heaters and surface heaters. But reheat is another, no, reheater, another, ano yun, no? Iinit uli. Kaya yung pinaka-curve niya do sa kanan, no, dumadami kasi nire-reheat. Pero yung sa regenerative extraction dun sa horizontal, diba? Under ng curve, yung mga ano ay horizontal, nagre-regenerative or extraction. Then, the efficiency, di ba? Tinitake up din natin yan. Thermal, isentropic, yung mga stage. Mamaya may mga problem tayo tungkol dyan. Mechanical. So, ang daming efficiency, di ba? So, kung tinanong ka, no, efficiency, thermal, isentropic, nasa turbine yan, stage, no? Kasi may mga, ano yan, stage, no? May high pressure, low pressure, intermediate. Mechanical, meron din. And then, what are the principles of operation? Na halimbawa, yung impulse, turbine. Sinabi ko sa inyo, yung impulse is working with the use of second law, no? Impulse turbine, no? Velocity diagram, normally may mga velocity triangle, eh, no?
Merong mga triangle ng force, kaya may angle, may cosine dyan, no? Blade velocity, efficient, yung tinatawag na gamma, no? May gamma dyan, yung ratio, yung mga coefficient na ginagamit. Work done and efficiency calculations. Paano mo ba kunin yung ano, paano ba kinukuha yung trabaho ng turbine, di ba? Sa Rankine cycle, it is the the mass flow times the difference in enthalpy, di ba? H1 minus H2 kasi yung H1 ay mas mataas galing sa boiler, yung energy content ay sa enthalpy, no? Sa H1 minus H2. But if you are looking at the physical construction of the turbine, halimbawa, walang mga steam, ano lang, yung physics, based on physics, ang ginagamit na formula ay yung impulse, no? Kaya nga may impulse turbine. Impulse and momentum, saka yung action, no? Makikita natin dyan mamaya. So, impulse, how do you do the impulse work? Ba? Is impulse, no? Yung force times time equals mass times velocity. When you multiply force by time, then mass and velocity. So, laging may velocity dyan sa calculation. Degree of reaction, velocity diagram for reaction stages, multi-stages. We're not gonna discuss this. Pinapakita ko lang no, yung mga topic na pwedeng aralin sa isang turbine. No? But ito ay ano no, isang isang semester to o isang taon. Hindi na we have week lang, isang linggo lang. Ang balak nga natin isang linggo, isang topic. No? Pero pinapakita lang natin yung mga pinaka-thorough or comprehensive outline if you are going to study really and dig into the topic of steam turbine. No? Multi-stage, yung mga pressure compounding, velocity compounding, pressure velocity, no? Steam turbine components. Ano ba yung mga components? Rotor, may rotor yung umiikot, and blading, no? Yung rotor niya, tsaka yung blade, no? Yung shaft tsaka blade is rotor and blading ang talaga. Blade material, kadalasan ang ginagamit na blade dito ay stainless, ano, para hindi mga lawang sa steam, tsaka yung chromium nickel. Yan. Ito, impulse versus reaction blades. Iba yung blade ng impulse, para siyang bucket, na para siyang sumasalok na kutsara or parang pansalok as against the reaction which is ano, no, yung nilalabas na niya sa gitna tapos iikot on both sides reaction niya. No? Casing, diaphragm, nozzle control valve, yun yung nilalabasan ng steam para tumama sa blade. Bearing and lubrication, napakahalaga niyan no? Kasi anything na nagro-rotate should have bearings para sa ma-reduce yung friction tsaka ma-align. No? Sealing para hindi mag-leak, mga seal. Governor to control the speed, no? Speed governor, may governor yung mga turbine, no? May mechanical, may electronic na yan. Performance, how do we assess the performance of turbine, no? Meron performance indicators, governor methods, throttle, nozzle, bypass, very extensive to mga, ano, I think kahit sa power plant, hindi na di-discuss to, no? Puro ranking lang, nakasama yung mga turbine, mga pang board exam. But this one is really a comprehensive. If you really want to dig in or delve into the steam turbine topic, no? Load testing, mga trial, paano yan tinitest. Tapos performance curves and heat rate. Instrumentation, hindi naman yan mano-mano, So there are so many sensors and instruments, no? Measuring the pressure, the temperature, the speed. So may mga instrumentation yan. Losses, ano may mga losses sa turbine? Admission, leakage, mechanical loss, radiation loss, blade friction and windage, efficiency improvement strategies, heat regeneration, advanced materials, kung ano yung mga materials na ginagamit. How do you operate and maintain a turbine? Startup, shutdown, may operational issues, vibration, kasi umiikot yan. So, sigurado may vibration. Overheating, erosion and corrosion. Nag-erode tsaka nagko-corrode due to environmental conditions, mga kalawang siguro. Maintenance schedules and inspections, troubleshooting, common faults. Design, how do you design? Different application, design of blades and stages. No, may contour kasi yung blades niyan, hindi yan parang electric fan o parang simpleng ano, naka-twist yung blade na ipakita natin mamaya.
Thermodynamic design and heat balance, ito we're after this heat balance. Tsaka performance, mechanical design considerations, material selection, and creep resist. May creep pa no, sa material, like fatigue and creep, no? Yun yung mga sa metallurgy, no? Pag matagal na, magkakaroon na yan ng creep, no? So, creep resistance. Stress analysis and rotor dynamics is another, no? Yan pa, no? Uh, application, power plant, cogeneration, combined heat and power. So, CHP, no? Yung combined heat and power, it is yung steam turbine with gas turbine, no? So, may gas turbine, may compressor, di ba? May, turbine, tsaka may combustor. Yun, no? Ginagamitan ng natural gas at other fuels, no? Gumagamit rin sa pangdagat, sa mga barko, marine propulsion, geothermal power plants, di ba? Siyempre may turbine doon. Advanced innovation, high efficiency, supercritical turbines, combined cycle with gas turbine, ito yan. Digital monitoring and smart diagnosis, renewable energy, ito, no? Tapos may mga case study and so on. Yung mga problem tayo, napapasolve ko mamaya pagkatapos natin mag-discuss. Okay? So, I'm gonna forward this to you. Sandali. Ano ka na ha, yung outline. Send ko na ngayon. Medyo mahina yung ano yung scan turbine sa lahat. Is it okay? Or sandali. Turbine. Hinahanap ko kung saan ko nailagay. Sandali lang. Eto, no? So, I'm gonna send to you this. Okay? Tapos, i-open natin yung ano. No? Ito nakikita na ba? Ano, J-Boy, nakikita na ba? Hello? Kita na po, sir. Oh. So, ito yung ating slide for, ano, I'm gonna send this to you later, no? So, steam turbine. Una nating i-take up ay ito. Ano ba yung turbine? So, yung turbine, ang ginagawa nito ay sinasalo niya yung ano, thermal energy, yung heat. Saan ba galing yung heat? Sa boiler, di ba? So, yung boiler, nag-produce ng steam or vapor, tatama siya dun sa blade, no? Through nozzle. Yung mga nozzle, dun galing. Yung parang nozzle sa tubig. Ito naman nozzle sa steam, no? High pressure, high temperature, tatama. Pag tumama sa blade, it's gonna make the rotor turn, no? Kasi may shaft. Yung blade kasi naka-attach sa shaft, so iikot yon and kailangan natin ng rotating force para mapaikot din yung tinatawag na generator. And the generator will convert the mechanical energy to electrical, no? Kaya, yun ang lahat ng na tinatamasa natin about kuryente ay galing dyan sa turbine. Of course, galing sa thermal power plant, no? Magsusunog ka muna ng coal as a fuel or diesel or bunker or natural gas. Kahit na anong fuel mo, ang purpose lang nun ay mag-add ng heat doon sa boiler, which is the heat exchanger, no? So, papakuluin mo yung tubig para maging steam. So, yung steam pwedeng panggamit, di ba, sa mga laundry, sa mga panglinis, no? Mga infectious. Yun ang tinatawag na process, no? Pero dito naman sa ating klase, power plant, ginagamit yun sa
pag-produce ng electricity which is pang-drive ng shaft ng generator. Okay? So it can be achieved through dynamic action on moving blades, no? Kailangang umikot. Either it is using either impulse or reaction forces. No? So there are two kinds of force. No? Yung impulse, parang tatamaan niya perpendicularly, no? sa sa axis, while the reaction is more on sa ano rin, perpendicular din. Ito naman, ito naman ay rekta dito yung impulse. Makikita natin mamaya kung ano yung configuration. I put some illustrations and mga drawings na kinuha ko lang din sa internet para makita niyo. Kasi it's hard to understand a pure text or narrative. Na makita natin mas maganda pag mayroong mga drawing. Rotational motion generated drive generators are mechanical laws. Foundation of modern power generation system. Lahat yan galing sa steam turbine or turbine, no? Works on thermodynamic expansion of steam, no? So yung steam, pag pumunta sa turbine, nag-expand, no? Kasi by virtue of the geometry of the turbine starts with a smaller, no, smaller volume or smaller circle, and then it progresses to a more uh, progressive area and volume, di ba? Siyempre, yung area, yung sectional area. Volume is when you have this third dimension of length. So yung area plus times length, no? So by virtue of gas law, pag bumababa ang pressure, di ba? Mataas kasi dati yung pressure eh. Pag nag-expand, bababa yung pressure, di ba? So yun yung work ng turbine, no? Nag-expand while dumadaan sa mga blade. Ano ba yung type ng turbine? May dalawang klase ng type ang turbine in terms of motion. Ito yung impulse, tsaka yung reactionary. Impulse, no? So steam expands in nozzle, high velocity jet hits the blades, pressure drops occurs only in the nozzle. Okay? So, laging may pressure drop kasi bumababa na yung pressure dito sa turbine, no? Habang nag-expand. And the reaction is steam expands in both fixed and moving blade, no? Tandaan, pag-reaction ng fixed, meron kasing linya, hanay ng fixed at merong moving. Bakit hindi puro moving? Kasi kailangan ng fixed para i-direct niya yung motion, i-direct niya yung path or direction ng steam. So, fixed muna yung blade, hindi siya umiikot, tapos tatamaan niya yung moving, no? Tapos fixed na naman alternative, no? So, impulse, sudden energy transfer, kasi rekta yan eh, dun sa mga tinatawag na cap, parang Pelton wheel, no? Reaction is continuous energy transfer, no? Habang umiikot. So, yung different application based on efficiency and speed, kung anong kailangan. So, ito yung impulse turbine. Basahin nyo na lang. What I would like to explain is ito, no? Impulse. Halimbawa, ginagamit rin to sa hydroelectric, no? So, yung impulse, no? Yung halimbawa, high pressurized water, ito yung tatamaan niya yung parang cup, no? Tapos may runner. Pero doon naman sa atin, highly pressurized steam, no? Para makapag-paikot sa blade. Pero ganun din, tatamaan din niya yung pinaka-configuration or structure ng blade. So, ganyan, no? Kung ikaw ay nag-aaral sa hydro, ayan, penstock ang ginagamit. And then sa penstock, meron siyang uh, water jet nozzle, no? I-nozzle sa dyan para ipa, ipaikot itong ano, itong impulse, no? So, this is the definition of reaction naman. Pressure and velocity ang ginagamit, no? Reaction turbines are placed in the water stream where the water enters the casing to the ship. Actually leaves the casing of the turbine. Kung ikaw ay nagtatrabaho with the tubig, no? Ito naman yung impulse, the velocity of water to move the runner and discharge at atmospheric pressure
turbine, the water flows out the bottom of the turbine housing after heating the run. Sa inyo kanina. Ito yung reaction. Makikita nyo the configuration ng reaction turbine. So ito yung ano, yung meron siyang, kung mapapansin nyo, no, meron siyang dalawang, of course may dalawang column yan, impulse and reaction, but I would like you to focus on this. No? Merong column na ganito tsaka ganyan. No? So ano to? Ito yung fixed. So ito mga to ay fixed. Hindi yan umiikot. No? Ito yung umiikot sa shaft. Diba? Umiikot yun na ganyan. So may fixed tsaka moving buckets or nozzle. Ito din yung fixed. No? Fixed nozzle. Ito. Tapos rotating. What I would like to you to focus your attention at is this. No? Etong impulse yan. Yung nozzle, tama siya agad dun sa bucket, di ba? So, iikot na yan. Pero dito, diba yung fluid ay nasa loob and it can go both ways. One is here and one is here. Para siyang couple. Diba? Couple movement, couple forces in mechanics, no? So, yung isa is on this direction, the other is on this direction. So, iikot na yan. Ganun. Okay? So here, ano masasabi nyo sa steam pressure with respect to impulse? Yung impulse, dahil diretso siya sa pinaka blade or bucket, no? Sa diretso siya, ano? Ito. Tama doon, ito. Diba? Tingnan nyo yung graph or diagram. Yung steam pressure, diba? Constant siya dyan, tapos pababa, ang laki ng binaba. Tapos magiging linear ulit. Okay? Well, sa reaction, hindi, no? Hindi siya babang-bawa. No, look at this. Panlayo. Ito, ano lang. Swabe lang yung pagbaba. And then, yung velocity niya, no? Tataas pababa, katulad dito. Tataas pababa. Pero it is higher. It is much higher dito sa impulse, no? Mataas yung kanyang velocity, steam, no? Up to the point na mas mataas pa siya dun sa pressure. Ito naman, yung pressure niya ay hindi bababa with respect to steam velocity. No? Ito is steam velocity. Okay? Pinakita lang natin yung ano. So, paano mo matatandaan yung tungkol sa turbine? Kasi kung puro salita lang and puro text, mga narrative. So, ang ginawa ko, nag-research ako kasi yung nakikita ko yung mga garden sa golf at sa mga hotel, di ba? Merong sprinkler. So, yung sprinkler na yon, kung mapapansin nyo, di ba, hose yan, hose. Tapos, meron dito. Oh, yan. So, nagbubuga siya doon, nagbubuga sa dito. Anyway, umiikot yan. So, doon mo maihahalin tulad or maiko-compare yung reaction turbine. Parang garden sprinkler. Okay? Yung ano naman, yung impulse, yung tumatama mismo sa, ano, dun sa mismo kanyang blade, no? Parang yung mga water wheel, no? So, yung impulse, may sinabing impulse, maihahalin tulad mo, makakorelate mo sa water wheel. Water wheel, diba? So, tinan mo yung water wheel. Diba ganun yung water wheel? May mga paddle, diba? Even yung mga display sa bahay, diba? So, umiikot ng ganyan yung water wheel. Ito rin umiikot, diba? So, pero meron diyang mga buckets. No? Pag tinamaan ng tubig yung bucket,
iikot. So, ang katulad nun ay yung impulse. Ngayon, ganahin yung imagination nyo, the other part or type of turbine is reactionary. Paano yun? Tingnan nyo to. Ito. Yan. This one. Ito, di ba? Linisin ito. Sandali. I'm using kasi itong ano. Di ba? I'm using this digital part. Ito, no? So, yung tinan yung garden, no? Paglabas dito ng hose, yung source ng tubig dito, di ba? Source ng tubig. Tubig lang to sa garden, hindi yung steam. Pero, pareho na yung principle. Pagpunta niya dyan, no? Kung saan man siya, no? Dalawa yung pupuntahan niya, no? High speed, high velocity. Doon, tsaka dyan. Diba? So, ano nangyari dyan? Iikot. Oh, pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganyan. Yun yung sa reaction. Diba? So, gusto ko kasi ma-imagine nyo, no? Ito yun. Sa reaction, ay may dalawa. Ikot talaga. So, anong mga involved na parameters? Fluid pressure, which is converted to motion. Yung pressure ng tubig, diba? Pressure ng tubig, mo-convert sa motion due to the engineering design. No? May dalawa siyang lalabasan, no? So, magkakaroon ng couple. One is here, diba? And the other is there. No? So, moment couple. No? Anong principle ang ginamit doon sa tinatawag na actionary turbine? Anong principle? Newton's third law. Ano yun? For every what? Action, there is equal and opposite reaction. No? Kasi magkakaroon ng thrust, magkakaroon ng movement para mag-spin yung rotor. So, piston engines. Okay? So, expansion occurs in moving part sa reactionary, expands both fixed and moving blades. It also acts like a nozzle. Diba? Kasi, nag-expand dun uh, yung fluid or yung steam. The sprinkler, no, the nozzle arm, eject pressurized water, generating torque due to the reaction force pushing back. So, yun ang similarity. Continuous jet force in both systems, the continuous action force of fluid exiting the nozzle plates. So, pag exit ng reaction, it will be in both. Diba? So, magkakaroon ng tinatawag na thrust, no? Para makapag-spin yung rotor. Okay? Nilagay ko lang yan para ano nyo, ma-imagine nyo. So, ulitin ko, pag garden sprinkler, no? Garden sprinkler, yan, ito, no? Reaction. Pag yung ano naman, yung parang water wheel, no? Parang yung sa mga bahay, di ba? Yung orasan nila or timer, no? Tutulo yung tubig dyan, no? Iikot yun. Directly sa ano, sa bucket or sa nozzle blade. So, yun yung ah, pagkakaiba ng pagkakapareho ng reaction tsaka um, impulse. No? So, ito yun, yung tinatype natin, dinidiscuss natin. Turbines generally are classified into two. Impulse, no? Impulse. Steam expands in the nozzle, sa nozzle. Sa nozzle siya tatama. Tapos, high velocity jet hits the blade. So yung blade niya ay hindi yan diretso lang, no? Yun ay eto nakaganyan yung holder, pero eto ay naka-twist. Naka-twist yan. Parang alam niyo yung airfoil ng eroplano, parang ganyan. Okay? So yung reaction naman, yung pressure drop nga pala,
occurs only in the nozzle, no? Sa impulse turbine. Ito namang reaction expands, steam expands in both fixed and moving blades. Pressure drops is gradual along the path. Impulse, sudden energy transfer, reaction, continuous energy transfer. So, from the word impulse, no, yung mabilis ang impact, mabilis yung transfer ng energy. Yun kasi nga may ano, di ba? Uh, impulse, yung word niya with respect to time or force. Force times time equals mass times velocity. Yan kinuha yan. No? Different applications, different sa speed na availability. So ito, basahin na lang na impulse tsaka reaction. Uh, differences, pinapakita dyan, expansion sa nozzle only. Pag sa reaction naman, expansion in blades, sa blade. Ito sa nozzle lang, impulse sa nozzle. Ito naman sa blades. No? So, pressure constant over blades, reaction pressure blades. High blade speed, lower blade speed. Impulse turbines are compact, reaction turbines are longer. Kasi horizontal naman yan eh. So, compact yung ano, yung impulse. Impulse is ideal for small units, reaction is larger. Karamihan ng malalaking power plant ay reaction. Okay? So, ito naman, in terms of reference sa shaft, yung motion, it could be axial, meaning along with the axis, steam flows parallel to the turbine shaft. So, yung steam, nag-flow in line or parallel to the shaft used in large power plants. What about radial? Steam flows perpendicular to the shaft. Perpendicular to the shaft yung steam. Okay? Better efficiency ay axial. Radial turbines easier to manufacture and maintain. So, nandiyan ang axial, tsaka, tsaka radial, no? May dalawang column. Kumbaga, paano yung efficiency? At low volume flows and lower speeds, okay ang radial. Tapos yung ano naman ay higher efficiency at large power outputs. Ito naman, no? Axial thrust and flow continuity, dun tayo sa axial. Pero compactness and high pressure ratios, dun tayo sa radial. No? Okay? What about stages? Stages sa axial marami, no? For better efficiency at high rates. Typically single stage lang yung radial suitable for lower application. So we're going to discuss also yung blade efficiency, no? Paano ba na ano dyan yung kinako-convert yung ay na compute yung blade efficiency. Ito ay paraan or criteria para malaman mo kung gaano ka-effective yung conversion ng energy, no, from thermal or steam to mechanical, yung pag-ikot ng blade para ano naman i-drive yung motor, no. Pero eto, ang efficiency daw ay 60 to 90, critical for optimizing design and optimization operation. Pero may tinatawag na stage efficiency, no? Kasi may voltage stage, no? So, pinapakita lang nito yung how efficient yung mga uh, stage kung sa high pressure, sa low, or sa intermediate, no? So, ano bang silbi ng mga stages? It improves efficiency or enhances for the total turbine output. Depends on the steam velocity, blade angles, apply din ang mamaya blade angles, and feature. So, I think how do you
govern, twin may governor, no? Throttle type, muscle type, bypass governor. Okay. Use control valves and sensors. Um, Steam governor to para kinokontrol yung speed ng steam. Governor na tawag. So, tingnan natin ito, no? Bilang summary, what is steam turbine all about? It is converting steam energy or thermal energy into work, no? Mechanical work na siya namang magpapagana dun sa generator para maka-produce ng electricity. So, generally, it could be impulse. Ano natin yung impulse, yung direkta na tumatama sa blade or sa nozzle. And reaction, continuous, no? Ito yung high speed, high impact. Ito naman yung continuous kasi lalabas siya dun sa common shaft tapos magkakaroon ng couple moment, no? Because one direction is on the other, one direction is on the other side. Kaya magkakaroon sila ng continuous motion. No? Impulse and reaction, in terms naman sa direction of flow, action and radial, no? Then efficiency includes blades, stage, and overall aspect. Governor, bakit tayo gumagamit ng governor sa turbine? Maintain speed stability. Kasi meron ng mga ideal speed yung mga turbine, no? Hindi naman yung bagal na bagal o sobrang bilis, no? Para ma-maintain yung stability, kailangan natin ng governor. Hindi ko na pinakalalim dito yung external governors and so on. Losses must be minimized through design and upkeep. The widely used power generation in heavy industry. So with that, we're going to go to the problem now. So why don't you try this? Try na kumuha ng ano, kumuha ng A4, ilagay yung given, tsaka yung solution. Nilagay ko na yung formula, ha? Nilagay ko na yung formula. Kasi isasubmit nyo sa akin yan, isasubmit nyo sa akin yan pag nagkita tayo kasi yung mga ibang section na-submit na nila, no? 5 or 6 problems. Okay, solve nga to. So what is, by the way, what is W? That is the required, meaning that is what we're going to get, no? Ano ba yung trabaho na ginawa ng turbine per kilogram of steam, no? Sa 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 isang kilogram ng steam, ano yung work? So how do we get that? Ang formula as a solution is U, the velocity, you have to know the velocity of the blade, then the velocity tangential, no? Inlet velocity, tsaka outlet. Ngayon, kung ang outlet velocity ay opposite, no? Opposite direction, dapat gumamit ka ng sign convention, magiging negative yun. No? So, yung tangential velocity, no? Or angular velocity sa 1 plus angular velocity sa 2, entrance tsaka exit, magiging negative yung exit kung yun ay ano, yun ay different direction. So, kumuha ng A4, ang ilagay ay, siyempre, yung name nyo, tsaka year and section. But ang topic natin ay, ano, yung activity, no? Activity number 1, steam turbine. Activity number 1, steam turbine. So, ano natin? Format, no? So, yung name, lalagyan yung name, year and section, no? So, ito naman ay
activity number 1, steam turbine. So in this case, if you want to to specifically put the topic, ito ay work, di ba? Kasi problem number 1 to eh. Marami pang ibang problem eh. So yung problem number 1 ay work, turbine work, no? Work of the turbine. Tapos ilalagay, i-screenshot ilalagay sa padala sa akin sa email or sa email na lang. O kaya ilalagay na lang ni Jboy sa Jboy ilalagay saan? Sa e-drive. Ngayon ngayon. So anong gagawin niya? So lalagay yung given, our is format, given, required, figure, tsaka solution. Okay? So, ito, number 1, ito number 2, number 3, number 4, number 5. No? Anyway, i-discuss ko na lang muna to tapos yung isa na lang problem ang inano ko, ha? Sandali. Para meron tayong oh, i-discuss ko na lang to tapos yung ibang problem na lang ang gawin yung ha? Para activity yung isusulat. Ito wag niyo na isulat sa pala. Wag niyo na isulat sa A4. Okay? I-discuss. I'm gonna discuss yung 5 problems. Tapos, yung 10 problems, yun ang gagawin yung activity individual, ha? So, sandali, CR lang ako. Siboy, okay pa ba yung Siboy, okay pa ba yung Nasend ko na po sir yung next link po i-off muna sa natin to? GC. I-off muna natin to? Paubos na Apo. ba? Apo, pakabas na po sir. Paubos na. Sige, i-open na lang natin yung link para hindi tayo mabitin, ha? Ko lang. I-close ko na to, ha? Para makapagtuloy-tuloy tayo.